Wait. Lumaki ako sa parte ng Batangas na malapit lang sa Tagaytay. And ngayong sa Manila na ako based, madalas pa rin akong napapadaan dito. And over the past years, naging given na sa amin na kapag dumaan ka sa Tagaytay, mata-traffic ka. Medyo expected na rin talaga since Tagaytay is a very popular tourist attraction na malapit lang sa Manila. Pero mas asahan mong magtatagal ka sa kalye kapag weekend at holidays dahil dito rin ang daan ng mga papunta sa mga beaches ng Nasugbu, Lian, and Calatagan sa Batangas. May ginagawang City Bex or Cavite Tagaytay Batangas Expressway na sa tingin ko ay makakapagpagaan ng traffic jams. Pero 2027 pa yata yung target date nung completion noon. And habang wala pa yon, i-expect na natin na may traffic congestion talaga sa ilang parts ng Tagaytay, lalo na kapag peak seasons. And yan yung Christmas, New Year, Holy Week, and Valentine's Day din. Kasi alam nyo naman, ang Tagaytay, paboritong date place yan. Kahit na nagkaroon na rin ng mga road widening projects along Santa Rosa Tagaytay Road, meron pa rin talagang mga narrow or bottleneck areas. Ang Santa Rosa, napapag-usapan na rin naman natin, isa pa yan. Kung dyan ka dadaan, medyo matraffic din. If you're bringing your car, iwasan nyo rin yung Santa Rosa traffic or at least yung mga busy intersections nito by taking Calax. Just make sure na meron kayong easy trip na RFID and na may laman nyo na load. Isa lang ito sa mga mistakes na pwede mong magawa kapag nagpaplano ng trip pa Tagaytay. And in this video, magsushplok pa kami ng marami pa. Hey there, poor traveler, we are Vince and Josh. Ang Tagaytay, it's a no-brainer choice para sa quick escape mula dito sa Metro Manila. Very accessible kasi ito. Maganda yung weather, malamig, and maraming mga pagpipiliang mga restaurants and hotels. And syempre, may napakagandang view ng Taal Lake and Taal Volcano. Pero kahit na madalas kaming napapadaan and napapatigil sa Tagaytay and maraming beses na rin kaming nag-weekend getaway dito, meron pa rin kaming mga bubus na nagagawa paminsan-minsan and yan yung mga isi-share namin sa inyo. Pero bago yan, please subscribe to this channel, hit the bell icon beside it, and select all so you won't miss any of our informative travel videos. And kung sa Facebook ka naman nanonood, support us by following this page and sharing this video. Pero i-clarify namin na hindi kami expert sa Tagaytay. And hindi rin kami taga-Tagaytay. Yung video na to ay base lamang sa experiences namin as frequent visitors sa city. Mistake number 2, expecting cold weather 24/7. Ang average temperature sa Tagaytay ay 25 degrees Celsius. And well, it's true na relatively malamig naman talaga sa Tagaytay, and lalo na kapag December to February, meron pa ring mga times na mainit din sa Tagaytay and kayang umabot ng lagpas 30 degrees talaga. Lalo na kapag summer months na March, April, and May, and kapag tanghali and hapon. Outside sa mga periods na to, yung lamig, mas nararamdaman lang siya kapag gabi na, ganon. So yes, it makes sense to bring a light jacket, sweater, or cardigan, pero huwag mag-expect na parang Sagada or Japan winter level yung dadatnan mo. Tamang chill lang siya kapag gabi. Very comfortable. Sweater weather nga raw kapag gabi. Mistake number 3, forgetting to book ahead. Maraming mga options sa Tagaytay pagdating sa accommodations. Pero kung holidays or long weekend ka pupunta, asahan mo na fully booked yung karamihan sa mga yan. Deciding to do walk-ins during peak season is a very risky move. And ang ma-advise namin talaga sa inyo is to book in advance para hindi kayo mapilitan na magstay sa kung saan na lang. Sobrang crucial nito lalo na kung pupunta ka ng Tagaytay para sa view ng Taal. Kasi 'di ba, hindi naman lahat ng accommodations may view, so limited lang 'yon. And sila ang madalas na nauunang mag-sell out. By the way, meron kayong mga makikitang hotels and establishments na nag-o-offer ng breathtaking view of Taal Lake and Taal Volcano na hindi kinakailangang mag-check-in.
Ilan dyan ang Hotel 8 and Taal Vista Hotel kasi meron silang mga businesses within the hotel complex na welcome yung mga non-guests. Meron silang cafes o kaya restaurants. Tapos from there, from the vicinity, pwede nyo nang ma-admire yung view ng Taal. Lalo na sa Taal Vista kasi maganda yung view talaga dyan. But of course, it's still a different experience kapag nag-book kayo ng room and ma-make nyo yung most of the view and the amenities. Kung naghahanap kayo ng hotels na merong view ng Taal Lake, meron kaming article na kinumpile namin dyan yung mga properties na nag-o-offer niyan. But anyway, ayun nga, book in advance, lalo na kapag peak season para hindi kayo magpalaboy-laboy nang walang matutuluyan. Ganyan kasi yung nangyari sa amin noong first Tagaytay trip namin ni Vince together. Ang galing namin, sobrang galing namin. Wala kaming booking. Tapos long weekend pa yata nun. Tagal na nito guys so hindi ko maalala ng tama. Basta ang natatandaan ko ay too late na to book online kasi nandun na kami, walang same day booking. So lakad-lakad kami, nagtatanong sa mga hotels kung meron silang vacancy, ganyan. Tapos umabot na sa point na yung sa immediate area kung nasan kami, wala nang available. So nag-hire na kami ng tricycle para mag-check ng mas malalayong hotel. Wala pa rin talaga. In the end, napapayag kami sa ino-offer ni Kuya Tricycle Driver na alam daw niya, na maganda daw doon, gano'n. Noong una ayaw namin kasi alam namin na parang kukomisyon lang tong si Kuya, ganyan. Pero wala na kaming choice. Gabi na, like gabing-gabi na, pumayag na lang kami. And yun nga, malayo talaga. Sa silang pa. Hindi lang basta sa silang dun sa malayong part ng silang. Yun yung property na pinagdalhan niya sa amin. Ganun, wala kaming booking Anyway, if you want to score discounts on hotels or apartment rentals, meron din nga palang mga apartment rentals sa Tagaytay, marami yan. Book with Agoda by visiting www.thepoortraveler.net/agoda or you can use our promo code AGODATPT, dapat all caps yan, for up to 5,800 pesos off. Actually, 10% off yan pero capped at 100 USD and as of this recording, ang conversion ay nasa 5,800. Gamitin nyo lang yung Agoda app, tapos sa coupons tab, enter Agoda TPT para ma-redeem nyo yung discount. Then, kapag nakahanap ka na ng hotel or apartment na gusto nyo i-book, piliin nyo lang yun, tapos sa checkout page, i-enter mo lang ulit yung code para ma-apply yung 10% off. Sayang din yan, malaki din yan. Kung mas preferred nyo naman na sa Klook mag-book, visit www.thepoortraveler.net/Klook to redeem your discount voucher or enter the Poor Traveler Klook dun sa checkout page. Yung paggamit ng promo codes na to, it helps us maintain this channel kasi we get credited for every booking at no additional cost to you. In fact, mas makakamura ka pa nga kasi nga may mga discount. So, win-win ito for both of us. Mistake number 4, booking a stay far from your target attraction. Linawin muna natin ang Tagaytay ay isang city na geographically located sa Cavite. So, ito yung map ng Cavite. Hanapin niyo yung Tagaytay dyan. Andito sa baba, yung pahaba na rectangle, yan yung Tagaytay. Pero because of its popularity, ang Tagaytay kasi na term, ginagamit na rin madalas as a marketing tool by businesses and properties kahit na yung mga establishments na to ay outside the city na. And hindi lang siya sa hotels kahit sa mga restaurants or iba pang attractions, minsan nilalagay nila yung Tagaytay sa name kahit na technically wala na sila sa Tagaytay. Malakas kasi talaga yung hatak ng word na Tagaytay Yun kasi yun. For example, yung mga restaurant sa Alfonso, Mendez, and Silang, madalas akala ng mga tao within Tagaytay pa rin kasi yung iba meron talagang Tagaytay sa name. Hindi naman ito issue kung turista ka, basta madali naman siyang puntahan. Pero minsan kasi, kahit yung mga sobrang layo, basta malamig and may view ng lake, sa branding nila may Tagaytay pa rin. And minamarket din sila as Tagaytay. And yung iba, nasa Batangas na. Example, yung Twin Lakes, akala ng iba Tagaytay pa rin, pero Laurel, Batangas na. Yung Nara Hill, pag tinignan mo yung website, it's being marketed as Nara Hill Tagaytay, pero it's also in Laurel, Batangas. And yung Kalerwega,
Yan yung chapel na sikat, and Fantasy World, which are often included sa typical Tagaytay itineraries, ay medyo malayo-layong drive pa. That's not to say na hindi worth it puntahan ang mga yan. Maganda din naman. Sinasabi ko lang na wala sila sa Tagaytay. Wala namang problema kung alam mo naman. Ang mahirap lang is kung, 'di ba, pag hindi mo na manage yung expectations mo. Baka kasi akala nyo nasa Tagaytay City Center, yung isang property or hotel, tapos yun pala wala, 'di ba? So, yung ganun lang. So, as always, check the exact location on the map before kayo mag-book ng anything. Mistake number 5, not knowing how to get around. Yung mga attractions sa Tagaytay, usually, hindi sila kumpul-kumpol sa isang area lang. Marami sa kanila are far apart, and not all are conveniently positioned along the main roads. Merong mga situated further into the interior of barangays and smaller streets na nagbabranch out from major thoroughfares. Example, yung Pink Sisters Convent and Chapel, Nurture Wellness Village, and Puzzle Mansion. So, kapag nagpaplano kayo ng trip sa Tagaytay or nagbe-build kayo ng Tagaytay itinerary, i-research nyo yung exact location ng mga attractions para hindi kayo magulat. You can also refer to a couple of videos na ginawa na namin kung naghahanap kayo ng more attractions din and mga magagawa sa Tagaytay mismo and malapit sa Tagaytay. Pwede namang mag-DIY kapag nag-iikot sa Tagaytay, pero i-expect mo na may mga oras talaga na mawawala sa transit and sa pag-aabang ng masasakyan. Kung naghihigpit ka sa budget, jeep ang pinakamura. Magtanong-tanong ka lang kung magkano dapat ang pamasahe sa pupuntahan mo para aware ka kung magkano. Pero yung minimum fare sa jeep ay 13 pesos sa ngayon. Siyempre, kung malayo sa ruta ng jeep ang destination mo, may extra lakad or tricycle ride involved pa. Speaking of tricycle, merong mga tricycle na bokyo yung tawag. Ideally, bawat legit na tricycle ay may fare matrix na naka-display dun sa tricycle. And ideally, tama maningil yung driver. Ideally. Pero marami ring cases kasi ng overpricing sa tricycle. So make sure alam mo talaga kung magkano before ka sumakay. And mag-usap kayo ni manong driver sa presyo bago kayo lumarga. May taxi nga rin pala sa Tagaytay. Ang pangalan ay Metro Comet. Hindi pa lang namin sila na-try. Kung medyo nakaluwag-luwag ka or gusto mo ng aircon na sasakyan or you want to forgo the hassle of building an itinerary or yung pag-negotiate with tricycle drivers and sa Manila ka naman manggagaling, pwede ka namang mag-group tour. Merong day tour package sa Klook and it covers round-trip transportation, fuel, toll, and parking fees. Pero hindi kasama sa presyo na yan yung admission tickets doon sa attraction. Ang usual na meeting point sa tour na to ay SM Mall of Asia. Pero hindi ko alam kung nagbabago-bago ba to, so i-double check nyo na lang kung ibubok nyo. Ito yung usual na stops. Tagaytay Picnic Grove, Palace in the Sky, Mahogany Market, Sky Ranch, Sonia's Garden, Gingerbread House, Calaruega Church, and Good Shepherd. Ilalagay namin yung link sa description ng video na to and sa pinned comment. Kulang-kulang na 1,400 pesos yung cost niyan. Yun nga lang as of this recording, may minimum na 6 persons para makabook. So, dapat group talaga kayo. If i-book nyo to, don't forget to use our promo code ThePoorTravelerCloak for additional discounts. Ang maganda sa group tour, kahit galing kang Manila, hindi mo iisipin yung transportation papunta and pabalik. Tapos, yun nga, aircon pa. Pero again, possible naman na i-DIY. Madali lang naman mag-bus from Manila papuntang Tagaytay. Just make sure alam mo kung anong bus yung sasakyan and more importantly, alam mo kung saan sa Tagaytay ka bababa. Which leads us to mistake number 6, being unsure where to alight. Okay, ang Tagaytay, di ba kanina sabi natin pahaba siya? And it's perched along the edge of Tagaytay Ridge sa northern tip ng Taal Lake. Ito yung mga main roads sa Tagaytay. Yung Santa Rosa Tagaytay Road, Calamba Tagaytay Road, and Nasugbu Tagaytay Road, and a portion of Emilio Aguinaldo Highway. Medyo nakakalito siya kung hindi ka pa sanay
So, kung may nabook kang hotel, ask mo ang staff kung saan ka ba dapat bumaba ng bus. Chances are, alam naman nila yon. Sundin mo na lang. Mahirap mag-assume kasi depending on the route, may mga buses kasi or minsan van na baka hindi dumaan sa kung saan ka dapat bumaba. Example, maraming turista yung nag-a-assume na after passing by Tagaytay Rotonda, may isang straight road lang papunta sa popular destinations like Mahogany Market and Sky Ranch. Pero hindi yun totoo. Kasi tingnan natin yung map ulit. So ito yung Sky Ranch, yan siya. And may mga hotels and Airbnb na malapit dito ha. Andito kasi rin yung Wind Residences. So, marami sa area na yan. And nakapag-stay na ako sa area na to. So, let's assume na ang sinakyan mo ay bus na Panasugbu and bababa ka along the way sa area na to. So, just by looking at the map, i-assume mo na dito ka bababa malapit sa Sky Ranch. And dyan ka magkakamali. Kasi merong fork dito. Ito yung Mahogany Fork. Dito naghihiwalay ang Mahogany Avenue na papunta sa Mahogany Market from Tagaytay Nasugbu Road na papunta naman sa Sky Ranch and Taal Vista Hotel and others. So itong paghihiwalay na to, after ito ng The Lake Hotel Tagaytay. And buses don't take the Tagaytay Nasugbu Road sa part na to. Ang tinitake nila is itong Mahogany Avenue. Yung papunta dun sa Public Market, NBI Cavite District Office, Tagaytay Hall of Justice, and iba pa. Kung papunta ka ng Sky Ranch, dito ka bumaba sa Petron gas station na to, dito. And from here, pwede kang mag-tricycle or lakarin mo na lang kung malapit lang naman. Hindi ko alam kung ang jeep dumadaan ba dito or hindi rin. Hindi ko na maalala. Kasi ako, nilalakad ko lang to usually. Mahaba siyang lakad ha, pero mahilig kasi talaga akong maglakad, so walang problema. So yun, may mga ganon. Pero ito yung pinaka-common na mistake. Pupunta ng Sky Ranch, tapos hindi bababa. So, minsan naman, sabihin nyo lang sa conductor ng bus na papunta kayo yung Sky Ranch, alam nila kung saan nila kayo ibababa. Mistake number 7, intending to set foot on Taal Volcano. If pangarap mong makatungtong sa small but terrible na Taal Volcano, kalimutan mo na muna yan. Ang Taal Volcano Island remains strictly inaccessible to the public as it is a designated permanent danger zone. Yung buong island is off limits dahil nga sa ongoing risk of sudden life-threatening eruptions. Ang current status niya ay Alert Level 1 or Low Level Unrest. Meaning na kahit na wala namang major eruption na nangyayari, pwedeng magkaroon ng sudden steam-driven or phreatic or minor phreatomagmatic explosions at any time. In short, delikado pa rin siyang puntahan. Kung meron kayong mga nakikitang mga travel videos or photos online na nag-trek sa Taal Volcano, ganyan, most likely ay luma na yung mga yan. Itong nakikita yung mga photos sa screen, luma na rin yan. And oo, nung time na nag-visit kami, maganda talaga. Maganda naman talaga. Kaya lang, ibang-iba na yung itsura ngayon. And delikado nga. So, wag nyo nang balakin. Pero sa ngayon, makontento na tayo na i-admire itong Beauty and the Beast natural wonder na to from a safe distance. Pero, kung yan yung pinunta mo sa Tagaytay, yung view, iwasan nyo rin itong mistake number 8, ignoring the weather forecast. Karamihan kasi ng turista, pumupunta sa Tagaytay para sa view ng Taal Lake, di ba? Tsaka ng Taal Volcano. Kaya lang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay magpapakita yan sa'yo. Hindi siya all day, every day visible. Hindi naman siya kasing elusive ng Mayon or Mount Fuji, pero may chance pa rin na matakpan niya ng fog, lalo kapag rainy days and yung mga cooler months. May to October, usually, sila yung may record na highest chance of rainfall sa Tagaytay. Kaya nga mas okay talaga na magstay sa Tagaytay for at least a weekend or kung hindi man overnight para you have more chances na makita ito ng iba-ibang light, di ba? Kapag ilang oras ka lang magsistay kasi, pwedeng hindi magpakita sa'yo nga kasi foggy, ganyan, or umuulan, or hindi lang maganda talaga yung visibility.
At least kung marami kang time, pwede mong hintayin na umokay. If dumating kayo na maganda ang weather and andyan ang view and limited lang ang time nyo, i-enjoy nyo na agad kasi baka mawala pa. Minsan kasi kahit sunny, pag dumating ka, maya-maya, baka maging foggy. So kung limited yung time nyo, unahin nyo na yung view. Pero madalas naman, lumilipas lang naman yung fog eh. I mean, dumadaan lang siya mabilis. And by mabilis, I mean, minsan 1 hour, mahigit 2 hours, ganun. Pero kung limited nga yung time nyo, kung sandali lang kayo sa Tagaytay, magiging problema siya, di ba? Mistake number 9, skipping the food scene. Ang Tagaytay kasi is dotted with popular restaurants and fast food chains na marami dyan ay available din naman dito sa Maynila. Okay lang naman kung yun yung gusto nyo, mas enjoy nyo yung familiar, you do you. Pero hanggat maaari, don't miss out on local eats. Isa sa pinaka-popular dito sa Tagaytay, syempre, ay Bulalo. And isa sa mga pinaka-pinupuntahan ay yung second floor ng Mahogany Beef Market na lined with eateries na ang binebenta lang ay bulalo. Pwede mo ring itry yung ilan sa mga homegrown restaurants dito na paborito rin naman ng mga turista tulad ng Bag of Beans, Mushroom Burger, and yung mga restaurants ng Antonio's Group. Ilan pa sa mga popular na mga restaurants na accessible naman from Tagaytay pero technically outside ay Farmer's Table, Marcia Adams, and Lemon Basil Thai Restaurant. And syempre, andyan din ang Sonia's Garden for wholesome organic fare, Salakot for Filipino favorites, and Surugin for ramen and other Japanese classics. For pasalubong, especially sweets and pastries, pwede kayong bumili sa Good Shepherd Bahay Pastulan Store, Rowena's Pasalubong and Restaurant, Amira's Buko Tart House, Carmela's Banana Cakes, and Colette's Buko Pie and Pasalubong. Kami actually, yung buong team, ang favorite namin na pasalubong house ay Cecilia's. And ang gusto namin na ino-order ay yung Buko Ube Pie. Yun, masarap yun. Mistake number 10, buying tawilis when it isn't allowed. Okay, sa hindi familiar, ang tawilis ang only freshwater sardine in the world. Actually, endemic ito sa Taal Lake. Dito lang siya makikita talaga. It's no wonder na naging isa ito sa mga most valued culinary delicacies sa bansa. Pwede itong iserve as fried, dried, smoked, and salted. Marami sa mga restaurant sa Tagaytay and even sa Batangas ay merong tawilis sa menu. Pero in 2018, idineclare na endangered species ang tawilis ng International Union for Conservation of Nature or IUCN. So para ma-conserve and mapangalagaan ang population ng tawilis sa Taal Lake, yung Department of Agriculture's National Fisheries Research and Development Institute ay nag-conduct ng study and research to determine yung spawning season ng tawilis. And dahil sa study na yan, merong ina-enforce na closed fishing season. Yan yung from March 1 to April 30. So, as mandated by TVPL, PAMB Resolution Numbers 49 and 63. So, sa period na to, March to April, bawal ang manghuli at magbenta ng tawilis. So, let's do our part na ma-preserve talaga yung species na to na endemic dito sa lugar na to by knowing kung kailan ka lang pwedeng bumili and kumain nitong tawilis. Ayun, papunta ka rin ba sa Tagaytay soon? I-comment nyo lang ang questions nyo below para masagot natin. If taga-Tagaytay ka naman or madalas kang pumunta sa Tagaytay, may mga gusto ka bang idagdag sa list na to? Let us know rin. If you enjoyed this video, again, please use our promo code AGODATPT when booking hotels sa Agoda or the Poor Traveler Klook when booking tours and tickets sa Klook. Also, please subscribe to this channel, ring the bell beside it, and turn on notifications. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!